Boss, may masama pong nangyari. Nasa baba ng kumpanya ang girlfriend nyo. Nakikipag-away siya sa iba. Ano? May ganun palang nangyari. Dalhin mo ako roon. Opo. Boss, tingnan nyo. Nandun siya. Yanzi, huwag kang umalis. Sige na, aalis na ako. May sakit ka ba? Hindi ka ba nagsasawa? Sinundan mo pa ako sa baba ng kumpanya. Tumingin ka ng mabuti. Ako ngayon ang Vice President ng Jujin Group. At ang fian ko ang chairman ng grupo. Yanzi, nagmamakaawa na ako. Pahiram naman ng pera. May sakit ngayon ang nanay ko. Kailangan niya ng pera. Pakiusap na. May sakit ang nanay mo. Ano nang pakialam ko sa sakit ng nanay mo? Boss, baka alamin muna natin ang nangyayari. Saka na tayo lumapit. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Tapos na tayo. Huwag mo na akong kulitin. Yanzi, paano mo nasasabi yan? Sino ang nagpaaral sa'yo ng 4 na taon? Sino ang nagbayad ng renta mo? Pagkatapos mong magtapos? Ako lahat yon. Sinabi mong pag nagtagumpay ka, babalik ka para pakasalan ako. Nakalimutan mo na ba lahat? Noon, bata at tanga ako kaya sinabi kong papakasalan kita. Pero iba na ngayon. Tingnan mo nga kung sino ka ngayon. At sino ako? Sa itsura mong yan, bagay ka ba sakin? Yanzi, para sa'yo, 5 trabaho ang pinasok ko kada araw. Lahat ng kinita ko, ibinigay ko sa'yo. Paano ka naging ganito kawalang puso? Walang puso ako, walang puso. Kung ganon, hindi ko sasayangin ang 2 minuto ko. Para kausapin ka, umihi ka muna at tingnan mo. Kung ano ka ba talaga? Paano ba bagay ang uwak sa Phoenix? Lahat ng ginawa mo para sakin. Ginusto mo iyon. Hindi kita pinilit. Kasalanan mo iyon. Huy! Binata. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Salamat. Sandali. Nakita kong nagtatalo kayo ng babaeng iyon. May problema ba sa pagitan nyo? Wala po. Siya. Girlfriend ko siya. Mainitin lang ang ulo niya kaya nag-away kami. Sa ilang araw, okay na kami. Wala pong problema. Girlfriend mo. Hindi ba fiancé siya ni boss? Engaged na nga sila. At ikakasal na sila sa susunod na buwan. Imposible yan. Si Zhaok Xiaoyan, girlfriend ko talaga siya. Ilang taon na kaming magkasintahan. Binata, kumalma ka muna. Si Zhaok Xiaoyan, ay fiancé ko nga. Pero mukhang hindi ka naman nagsisinungaling. Ganito na lang, maraming tao rito. Umakyat tayo at doon mag-usap. Binata, maupo ka muna. Secretary Gao, tawagin mo si Zhaok Xiaoyan sa opisina ko. Opo, boss. Binata, pwede mo bang ikwento sa akin ng maayos ang tungkol sa inyo ni Zhaok Xiaoyan? Sige po, dapat malinawan talaga ang lahat. Magkababayan kami ni Zhaok Xiaoyan. Magkasama kaming lumaki. Childhood sweethearts. Kalaunan, pareho kaming nakapasa sa iisang universidad, sa Kingby University. Pero mahirap ang pamilya niya. Ayaw siyang pag-aralin ng magulang niya. Araw-araw siyang umiiyak. Hindi ko natiis. Kaya naisip kong tumigil ako sa pag-aaral para pag-aralin siya. Sa mga taong yon, nagtrabaho ako sa construction. Naghugas ako ng pinggan. Nag-deliver din ako ng pagkain. 5 trabaho kada araw. Basta pwedeng pagkakitaan, pinasok ko. Noong nasa kolehiyo siya, pinapadalhan ko siya ng 3,000 kada buwan panggastos. Sa 4 na taon, hindi ako pumalya. Ang gusto ko lang, makapag-aral siya ng mabuti. Kung susumahin ko lahat ng taon na iyon, ang naipadala ko sa kanya ay nasa 170,000 hanggang 180,000. Pero nang magtapos siya at pumunta sa syudad, para siyang nagbago ng tuluyan. Hindi na niya ako kinontak. Kamakailan lang, biglang nagkasakit ang nanay ko at naospital. Kailangan niya ng mahigit 1,000,000 para sa operasyon. Wala akong pera, kaya tinawagan ko siya. Manghihiram sana ako. Hindi ko akalaing ibababa niya ang tawag. At ibablock pa ako. Ngayong araw, habang nagde-deliver ako sa baba ng kumpanya niyo, nakita ko siya. Naisip kong hihiram ako ng pera, pero hindi lang siya tumanggi.
Sinaktan at minura pa niya ako. Nataranta ako. Kaya nasagot ko siya. Binata, sa nangyari sa inyo ni Zhao Xiaoyan. Medyo naiintindihan ko na. Nga pala, kailan ang huli niyong pag-uusap? Noong unang bahagi ng nakaraang buwan, bigla niya akong tinawagan. Pinapagawa niya ako ng isang proposal. Nabanggit ko sa kanya ang sitwasyon ng pamilya ko. Sabi niya, basta matapos ko ang proposal, ibibigay niya sa akin ang 30,000 na bonus. Para sa proposal na iyon, naisip ko, masosolusyonan nito ang agarang problema ko. At baka maayos pa ang relasyon namin. Kaya ginawa ko. Pero hindi ko akalain. Pagkatapos kong matapos at ibigay sa kanya, bigla niya akong binlock. Zhao Xiaoyan. Binata. Sabi mo marunong kang gumawa ng proposal. Hindi basta-basta nakagagawa ng proposal. Sa lagay mong yan. Boss. Alam ko ang ibig niyong sabihin. Kahit delivery rider lang ako. Sa mga taong ito, hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko. Sa sariling sikap, nakapasok ako sa adult university. Kaya ang gumawa ng isang proposal ay hindi talaga mahirap para sa akin. Ganon pala. Binata. Ang proposal na hawak ko ay isinumite ni Zhao Xiaoyan kahapon. Tingnan mo kung ikaw ang gumawa nito. Boss, ako po ang gumawa ng proposal na to. Napakaganda ng proposal na to. Nag-aproba pa ako ng 100,000 na bonus. 100,000. Boss, kahit 10, wala akong natanggap. Binata, huwag ka munang magalit. Kung tutuusin, executive rin si Zhao Xiaoyan sa kumpanya. Hindi ako pwedeng makinig lang sa isang panig. Ganito, sabi mo ikaw ang gumawa nito. Paano mo mapapatunayan? Boss, kahit hindi ko tingnan ang proposal, may papaliwanag ko ang features at selling points ng produkto. Dahil nasa isip ko lahat yon. Honey, bakit mo ako pinatawag ng nagmamadali? Namimili pa. Ako. Hindi mo ba ako matiis kahit saglit lang? Xiaoyan. Itong binatang ito. Kilala mo ba? Honey, hindi ba delivery rider lang siya? Nag-order ka ba ng pagkain? Isa pa, ang daming delivery rider na pumapasok at lumalabas. Paano ko silang maaalala lahat? At bakit ka basta-basta nagpapapasok ng delivery rider? Sa opisina mo. Hindi mo kilala ha, sige. Ikaw ba ang sumulat ng proposal na to? Honey, hindi ba ako ang sumulat niyan? Kahapon ko lang ibinigay sa'yo. At ang pirma rito, sulat kamay ko pa. Sino? Kung ikaw ang gumawa ng proposal, sakto, may kikitain akong kliyente mamayang hapon. Hindi ko pa masyadong kabisado ang produktong ito. Sakto, nandito rin sa akin ang sample. Pakipaliwanag ng detalyado ang features at selling points nito. Sige, babasahin ko sa'yo. Tama na, kahit sino kayang magbasa mula sa proposal. Hawak ang produktong ito. Ipaliwanag mo sa akin ng detalyado. Ito yung sabon para sa matatanda. May banayad na amoy. Pwede na panglaba. Kalokohan. Tumabi ka na. Binata, ikaw na ang magpaliwanag. Binata, naniniwala na akong ikaw nga ang gumawa ng proposal. Zhao Xiaoyan, sinasabi mo pa rin bang ikaw ang gumawa nito? Itong binatang ito, ilang trabaho ang pinasok kada araw para mapag-aral ka at mabayaran ang renta mo. Ayaw mo bang aminin ang lahat ng yon? Gawa-gawa lang niya lahat yan. Tingnan mo nga ang itsura niya ngayon. Ang lahat ng narating ko ngayon ay pinaghirapan ko. At saka, sa 4 na taon ko sa kolehiyo, nag-aral ako habang nagtatrabaho. Ako ang kumita para sa sarili ko. Honey, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ako ang fiancé mo. Dapat maniwala ka sa akin. Fiancé. Zhao Xiaoyan, bulag talaga ako noon. Nagustuhan ko pa ang babaeng gaya mo. Sinamantala mo ang kabaitan niya. Niloko mo siya sa pera. Niloko mo ang damdamin niya. Nagkasakit ang nanay niya. Hindi mo lang siya tinulungan. Sinipa mo pa siya habang bagsak. Sinamantala mo ang kabaitan niya para magpagawa ng proposal. May konsensya ka pa ba, honey? Hiwalay na kami noon pa. Tayong dalawa na ang magkasintahan ngayon. At saka, nagkasakit ang nanay niya. Ano nang pakialam ko sa sakit nila? Hindi naman ako santo. Maililigtas ko ba ang lahat?
Zhao Xiaoyan, Zhao Xiaoyan. Hindi ko akalaing masasabi mo ang ganyang bagay. Tama na. Ayaw ko nang marinig ang sasabihin mo. Pumunta ka agad sa finance at kunin ang sahod mo. Lumayas ka. Ikaw. Anong ikaw? Binata, hanga ako sa kabaitan at talento mo. Simula bukas, ikaw ang papalit sa posisyon ni Zhao Xiaoyan. Naniniwala akong magagawa mo ito ng mahusay. Galingan mo. Salamat, boss. Ikaw, Wang. Tatanggalin mo ako dahil sa mabahong delivery rider. Araw-gabi kitang sinamahan. Tinuring kitang parang ninuno. Tapos ngayon, sisipain mo lang ako. CJ, lumaki na ang kumpanya mo. Kaya itatapon mo na ang tumulong sayo, ha? Sinasabi ko sayo, walang susuporta sa gagawin mong to. Kung may susuporta sa akin o wala, hindi ikaw ang magdedesisyon. Mga tito at tita, sa isang makabagong Chen Shaimi na walang utang na loob, tama bang tapusin ko ang kasal namin?